Eto po ang magiging topic natin for today. BBM, payat na. Nako, matindi po ha. Medyo meron silang patibong. Mamaya e-explain ko po. Ha, meron tayong insider. Alam natin yung ginagawa ng mga kagunggungan nitong mga ito. Pangalawa po, banateros na gulangan si Bongbong Marcos. Di umano. Pangatlo, Amy, nagsalita na sa totoong lagay ni Bongbong Marcos. Kita nyo, di ba? Maraming haka-haka, may sakit na daw, patay na daw, payat na daw, at kung ano-ano pa. Maraming may cancer, etc. No? Pero si Amy, galing sa kapatid mismo, nagsalita na. Pang-apat, Malacanang, kinumpirma ng mainstream media ay nagpapakalat ng fake news. Papakita ko ha, kasabwat, pati mainstream media. Fake news si Bongbong Marcos. With evidence, pakita ko video. Kayo mismo humusga. Panglima, si Baste, panakip butas lang, di umano. Ayan. So, hindi na po natin pagtatagalin, pero ako po ay matagal na hindi nakakapag-vlog. Tayo medyo sa Facebook lang, no? Pero ngayon, balik na tayo dahil marami lang tayong ginawa. At the same time, nagpahinga lang tayo dahil pumasok ang Holy Week. Pero subaybayan po ninyo, muli magbabalik na si Coach Oli. Sana po patuloy pa rin kayong manunood ng ating vlog. No? So wag po natin kakalimutan paki-check nyo baka doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito. Okay, subscribe po. Coach Oli, wag pong kakalimutan. O Coach Oli News, wag po nating kakalimutan. Okay? Subscribe and i-like nyo na rin po itong video na to. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, simulan po natin dito kasi may balita na ang totoo daw, si Bongbong patay na. May nagsasabi pa, stage 4 cancer. No? Ito po, pag-usapan natin, ano ba talaga ang totoong lagay ni Bongbong Marcos? Pasok! Gusto nyo mag-jumping jack? Hoy! Naglakad lang ang hulog. Naglakad lang. Ang bira. Can you tell everyone na magaling pangalan? Kalukuhanan. Grabe, no? Ibang klase na talaga ang mga politiko ngayon, ano? Pero, iba na eh. Ngayon, dati, ang mga magnanakaw nakahubad. Ngayon, ang mga magnanakaw nakabarong. Dati, pag mag-e-exercise ka, kailangan nakasuot ka ng pang-sports. Ngayon, nakabarong na, pambihira. Ano ang pambansang kasuotan ng mga maliitim ang budhi? Barong. Ayoko na magbarong. Kaya ako, nag-stay na ako sa Amerikana. Gusto ko sana mag-shift to barong. Ayoko na, pambihira. Yan ang suot ng magugulang na tao. Ayan o, this is, hindi it's the tape, it is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14, we're going to talk about the excise tax. Yon. Nadinig ninyo? Ha? Fake news si Bongbong Marcos. Nadinig, hindi nyo nadinig. Sabi niya, excise tax daw. Pinagmamalaki niya. Dati kasi, pagka proof of life, or malalaman mo na hindi replay yung video, yung dyaryo ang ipinapakita. Di ba? Ano yung headline ng araw na yon? Ito, ang pag-uusapan daw, excise tax. Pero, ang sinabi niya, April 14. April 13. Nilabas nyo yung video, April 13. Monday. Sasabihin mo April 14. Ano ka? Fake news. Naalala ko tuloy, yung sinabi niya, ni isang baril, walang pumasok sa loob ng KOJC. Animal, sinungaling ka. 5,000 ang pumasok na pulis at KOJC. Lahat may armas, mahahaba pa. Yung iba, dala-dalawa, tatlo pa ang dalang armas.
Ganyan po ka-fake news yan. Yan. So, di ba? Ano ba ang totoo? Ang daming fake news nito si Bongbong Marcos. So, sige po, tuloy natin. So this is been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Sige, Bongbong. Ipatawag mo ako, animal. Animal ka. Nag-challenge ka pa. Sinabi niya kung sino yung nagsasabi na ako'y may sakit, come with me in the gym. Exercise. Tingnan natin sino mas makakabuhat na malakas. Sige. Gusto mo yung 2 kamay mo, 1 kamay ko lang. Naghahamon ka, patawag mo ako, Bongbong Marcos. Pasabi na mo ako. Samahan kita sa gym. Sasabihin mo, Coach Oli, yabang mo naman. Sino ka ba para ipatawag niya? Ganyan ang mga nila eh. Di ba? Pag hinahamon natin ng drug test si Bongbong, sasabihin nila, sino ka para hamunin mo ng drug test si Bongbong? Eto siya naghamon. Bagamat hindi ko sinabing may sakit siya, sige, ikaw naghamon. Patawag mo ako, samahan kita sa gym. Matagal na akong hindi nakaka-workout kasi medyo naging busy ako. Matagal na po, siguro bago pa magpasko, hindi na ako nakaka-workout. Tayo puro cardio lang. So, hindi tayo nakakapagbuhat. Sige, ipatawag mo ako, di magkasubukan tayo. Kasi pinagmamalaki niya, wala siyang sakit. Hindi po. Hindi, wala kang sakit, kaya kaya mo mag-gym. Hindi. Yung iba nga, basketball player Naglalaro pa ng basketball. Inatake sa puso, patay. Hindi mo makukuha sa ganyan yan. Pakitaan mo kami ng medical bulletin. Kung maglabas ka ng opisyal, anong totoong kalagayan? Nagpapa-check up ka, sabi mo sa ospital, hindi maglabas yung ospital. Diba? Hindi mo makukuha sa... Hindi porket wala kang sakit, nakakapag-jumping jacks ka. Pero alam mo, gusto Ganyan si Bongbong Marcos, di ba? Pag nagsisinungaling. Wag na tayo maglokohan. Di ba? Pag hindi niya kayang sagutin ng isang bagay, patawa-tawa. Sabi, hinaamo ka ng drug test. Tawa-tawa siya. Why should I? Tawa-tawa. Eto po, kung matagal na po kayo nakikinig kay Coach Oli, yan po, lagi ginagawa niyan. Basta magsisinungaling. Basta hindi niya kayang paliwanag ang isang bagay, patawa-tawa. Diba? ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan, na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Ayan. Sabi ko sa inyo di ba? Alam mo, Bongbong Marcos, na isahan ka ng banateros. Nagulangan ka ng banateros. Kung gusto nyo ng tunay na balita, Coach Oli News po ang panuorin ninyo. Panuorin nyo, banateros. Bakit? Hindi namin sinakyan yan. Alam namin patibong yan. Diba? Sinasabi na namin sa inyo. Dito kayo makikinig. Kung meron kaming balita, ilalabas namin sa aming vlog. Ilalabas ko dito sa aking vlog o sa SMNI. Sabi ko sa inyo patibong ano sinasabi niya? Simula ngayon, wag na kayong makikinig dyan. Kasi mga sinungaling yan. Mga fake news yan. So yan lang po ang gusto ng gobyernong ito. Para mabawasan yung nagbabalita na sila ay magnanakaw. Yan po ay tunay. Hindi po yan fake news. Kayo ay magnanakaw. Pero hindi namin sinabi yung patay ka na. Hindi namin sinabi may stage 4 cancer ka. Ewan ko doon sa mga kasamahan ko sa Banateros.
Pero kami, nag-uusap-usap kami sa GC. Alam na namin nung una pa lang, hindi totoo yan. Patibong yan. Si Coach Oli hindi nagsabi na stage 4 cancer yan. Wala kayong nadinig kay Coach Oli na sinabi ko stage 4. Even yung mga kapitbahay, even yung mga kaibigan ko nagtatanong sa akin, anong sagot ko? Posibleng totoo, pero posibleng patibong. Kaya hindi ko sasakyan yan. O, yan ang gusto nila. Maubos ang mga DDS vloggers. Excuse me po, change us. Ibahin po ninyo ang Banateros. Ibahin ninyo si Coach Oli. Hindi nyo matitibag diyan sa pagpapakalat ninyo. Ha? Para kagatin namin ng fake news. Excuse me po. Ang atupagin natin, ano sinasabi ko? Ano pinopost ko sa Facebook? Ang atubagi natin, hanapin yung mga nakinabang sa maleta. Yung mga mastermind ng ghost projects. At isa ka doon, Bongbong Marcos. Wag na nga tayong mag-ano-ano dito. Hindi namin gusto-gusto yan patay-patay na kasi kung mamamatay ka, bukas, bakit hindi pa ngayon? Sa madaling salita, hindi po namin cargo yun. Nasa Panginoon na yun. So, hindi yun ang pupukusan namin. Ang pupukusan namin, yung nagpapahirap sa Pilipino, yung pagnanakaw ninyo ng pamilya ninyo, kasama anak mo, kasama pinsan mo. Yan, derechahan na po. Kung dyan nyo ako ididemanda, so be it. Bakit? Ang daming sinabi nung Maleta Boys. Oh, di ba? Sinabi rin niya ng mga Marines. Oh, naku kayo. Kaya kung opinion ko, tatanungin ninyo. Ha? Wag na nating pag-usapan kung ito stage 4 is stage 4. Ang pag-usapan natin dito, yung pagnanakaw niya na sinasabi ng marami. At huwag niyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Yon. Hindi kami yon. Hindi si Coach Oli yun. Paniwalaan niyo ko. Ha? Naisahan ka ng Banateros, no? Hindi ubra yung style mong yan. Etong mama na ito, hindi naisahan ng Banateros. Bakit? Kahit na kinarga siya ni BP Sara as president, kami from the get-go ayaw na namin sa'yo kasi adik ka. Sinabi sa amin mismo yan na PRRD. Kaya from the very beginning, hindi mo naiisahan ng Banateros. Ibahin nyo kami. Hindi mo kami budol to Budol yung mama na yan. Ang gusto lang yan, ma-eliminate yung magbabalita ng kalokohan nila. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago. Mga ganun. Hindi ka pa magaling sa sakit mo. Anong totoong sakit nito? Diversionitis. Yun ang totoo mong sakit. Kasi lagi kang nagda-divert ng mga bagay-bagay. Yun ang stage 4 sa'yo. Diversionitics. Pambihira. Titingnan nyo ito, ha? Pwede naman niyang i-deny. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May duda ang taong bayan sa pagiging addict niya. Even si dating presidente, si PRRD, sinabi addict siya. Mga politiko, sinabing addict siya. Even kapatid niya, sinasabing addict siya. Pwede naman niyang i-deny na convincing. Na magpa-drug test. Tapos na sana. Pati ang sakit niya. Di ba?
sabi nga nagpatay-patayan lang 'tong mama na ito, eh, 'di ba? Eh, sinabi din yan ni Pulong, galing sa inyo yang balita na yan, hindi umano, eh. Kunwari kayo, 'di ba? Eh, puwede namang i-deny ng maayos. Anong nilabas niyo, ginamit niyo pa mainstream media, 'di ba? Oh, katulad ngayon, sino naglabas niyang nito? April 13. Ang araw no kasi kailan mo sinabi yan? April 14, sabi mo April 14 na. Mainstream media naglabas. Naglabas din ng mainstream media, meron kayong video ni Enrile. Oh, 'di ba? Ano sa madaling salita ginagawa nitong mga ito? Dinadivert nila yung mga bagay-bagay. Kasi nga, sobrang laki noong pasabog na binuking sila nung mga ex-marines na siya, ang anak niya at yung pinsan niya, yung pamilyang Marcos magnanakaw. So iniba nila. Nagpatay-patayan. Kunwari may sakit. Eh, pwede mo namang maglabas ka na lang ng medical bulletin. Tapos na eh. Eh, anong ginawa nila? Sinadya nila maraming matrap. Yan ang pag-usapan. Tapos, lalabas siya pa exercise. You are a clown. Hindi po circus ang paghihirap ng Pilipino. Oh, 'di ba? Nakikita nyo? Pwede namang i-deny ng walang, yun na style nila paduda eh. Kung inikot-ikot nila, naglabas sila ng di umanong mga video na dati ng video. Oh, ang hinihingi ng tao, drug test. Ang hinihingi ng tao, medical bulletin. Kung ano-anong sinasabi ninyo. O ngayon, lalabas siya. Pa-jogging-jogging. Alam nyo kung bakit? Kasi mamaya lang pag-uusapan na yung impeachment ni Sara. Yun ang pamatay sunog na naman nila. Yun naman ang pang-divert na nila. Para wag na naman pag-usapan. So tapos na yung issue ng patay-patayan niya. Ngayon naman, Sara. Kaya lumabas na siya. Nagpakita na siya. Kala mo mautak ka nun. Tanga ka pa rin. Hindi para sa akin ha. Hindi mo naisahan ng banateros. Excuse me po. Ay, di mag-libel ka kung magla-libel ka. Diba? Pero wala kang makikita sa post ko na may sinabi ako cancer ka. Ang cancer mo yung divert. No. So that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But, you know, so Alam mo, Bongbong, wag ka kasi parang bakla. Para kasing bakla eh. Diba? Wala kang convincing eh. Alam mo kung bakit? Lulubog, lilitaw ka. Ngayon, lumitaw ka na naman. Paano ka na naman? Pa-jumping jacks. Makalipas na naman ng 1 linggo, hindi ka na naman makita. Tapos lalabas na naman yung balita na napa-hospital ka. Lalabas na naman na mahina ka. Tapos hindi ka na naman makita. Sabi nga nung iba, nagpapa-check up ka. Yung iba naman sinasabi, nagpapalaglag ka ng tama. Kasi bangag ka. Ay di, ano bang sabi ng kapatid mo? Lulong ka, yan ang totoong kalagayan mo. Lulong ka, Bongbong Marcos. Kaya nga, alam mo wala sa'yo, Bongbong Marcos? Consistency. Lulutang ka tapos lulubog. Para kang palitaw. Lutang lubog, lutang lubog. Kulang na lang sa'yo, lutang libog eh. Hindi ko, ewan ko. Sige, gusto nyo, magpustahan tayo. Diba? Bagamat di ako nagsusugal. So, pustahan tayo. Mamaya, mawawala na naman yan. Mga ilang araw, hindi mo na naman malaman kung sa matagpuan. Diba? Sasabihin nila, nasa Amerika, nandi sa probinsya. Nasaan ba sa talaga? Ang dami nating problema, minsan di ka matagpuan. Tapos magyayabang ka, paglabas mo, sila sinungaling. Anong kabaklaan yan, Bongbong Marcos? Nako. I'm sorry? Maintenance medicines?
Maintenance medicine for, no, I have, okay, two. One for gout, which is lopurinol. Nung nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. No, excuse me po. Ako po Ilocano. I'm half Ilocano, half Tagalog. Wala po akong gout. Excuse me po. Hindi po kasi ako nag-a-addict. Hindi ko sinasabi yung mga may gout nag-a-addict ka, hindi po. Pero huwag mo nang idamay yung mga Ilocano sa mga pinaggagawa mo kasi nakakahiya eh. Parang sinasabi mo lahat ng Ilocano magnanakaw. Parang sinasabi mo lahat ng Ilocano, hindi po totoo yun ha. Hmm. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only two medicines that I take. The others that I take are no, nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But Paano addict ka nga? Sige, taas ang kamay ng mga nanunood dito na merong malapit sa buhay, masakit man, pasensya na po, pero may mahal kayo sa buhay na nag-a-addict. O, di ba? Hirap makatulog. Eh, hindi ka makatulog. Hindi dahil sa marami kang ginagawa, nawawala ka nga parati. Oh. otherwise, everything is normal, and I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jacks? Army dozen. I can do the army dozen. The army dozen ako kumin. So eto na ngayon. Pag ang isang tao healthy, magja-jump, kaya jumping jacks. O sige, try ko kaya 1,000 jumping jacks. Naku ka. Hindi makukuha yung healthy sa ano. Ang healthy, yung hindi addict. Eh nakakita ba kayo ng addict na healthy? Sige nga. Next po tayo. Tingnan po natin ha. Tingnan natin yung kagaguhan nitong presidente na ito. Ano na naman ang mga pinaggagawa nito? Ialisin po natin yung sound kasi baka makopyright tayo, may kanta yan eh. Diba? Sige, panoorin natin tong ay nako. Ay, nagja-jogging. Kung ikaw ba naman hindi ka isa't kalahating tanga, magja-jogging ka nakabarong, naka-slacks, tapos naka-leather shoes. Diba? Budol ka talaga, Bongbong Marcos. Wala talaga sa sarili mo ang katotohanan. Sinong loko-loko ang magja-jogging na naka-leather shoes, nakabarong? Kaya nga sabi ko, bakit bihira? Ang suot ng magnanakaw ngayon, barong. Ang suot ng mga nagja-jogging at nag-exercise, barong. Ano kayang susunod? Tapos, yung sekretary mo, ang hinuhuli, nakahubad. Ang hirap ng mundong ito. Ang hirap sa Pilipinas. Baligtad. Yung mga nakabarong, ang hindi hinuhuli, samantalang sila yung magnanakaw. Di ba? Tuloy natin to. Ayan. Ang haba nun dyan. Ang haba no. Healthy na siya nun. Healthy na. Yan na, healthy. Yan no, ang walang cancer. Hindi ko sinasabing may cancer siya. Wala po ako sinabi sa vlog ko may cancer siya. Hindi mo kami nabudol sa pa-cancer mo ng ganyan. Ibahin nyo si Coach Oli News. Wala ako sinabing may cancer siya. Pero yung sinasabi niya healthy siya dahil nag-jogging siya ng ganong kaiksi. Tanga. Tanga lang ang magsasabi noon. Di ba? Ganong kaiksi. Sabi ko nga sa inyo, yung iba nagba-basketball pa. Yung iba nga, di ba may basketball player, may age nga. Nagba-basketball pa, naggo-golf pa.
Ilan? Ilan yung jumping jacks mo? Ilan? 3? Oh, oh. So, ayos na, healthy na 'yon. 2 sets of 3. Ito talaga si Bongbong Marcos, walang kasawa-sawa kung hindi lokohin ng mga Pilipino, animal. Ah, eh, ikaw magpapa-presscon ka, mag-e-exercise ka, kung hindi ka ba naman Coach Ollie, intindihin mo yung konteksto, gusto niyang ipakitang malakas siya. Asan ang katotohanan dun? Diyan mo gustong patunayan na healthy ka? Sa 3 jumping jacks? At saka sa 50 meters na takbo? Then yung sinasabi nating addict siya, gusto niyang patunayan na hindi siya addict sa pagtawa-tawa niya. Gano'n din, 'di ba? Kaya nga hindi ako nagugulat kung bakit ito si Bongbong Marcos pabagsak ang trust rating. Walang nagtitiwala. Paano? Patutunayan niya ang mga bagay-bagay sa pangbubudol. Lahi mo na talaga yung mambubudol. 'Di ba? Binudol mo si Sara, binudol mo ang taong bayan. Ngayon, binubudol mo na naman. Style nyo yan eh. Kaya mag-iingat po tayo ha. Ito, paalala lang po sa inyo. Okay? Sinabi namin na mag-iingat po tayo sa pinapalabas ngayon. Lalong-lalo na pag yung mga mainstream media na bayad. Alam nyo naman siguro kung sino yung mga mainstream media na bayad. O, ilagay nyo sa comment section. Yung mga mainstream media na bayad, pag naglabas yan, ingat kayo, wag nyong pipick upin basta-basta. O kaya yung mga vloggers nila, o yung mga hindi kilalang vloggers, maglalabas yan. Tapos pag pinick up, ang sasabihin, DDS fake news. Mag-iingat po kayo doon. Ang masakit niyan, pati yung mga malalaking mainstream media, sinasakyan. So, ingat po tayo doon ha. Kaya muli, ang aking paalala, gaya ng sinabi ko dati, merong Trojan horse to. Style na nila yun magpapain. Kaya hindi ako magugulat as we get closer to 2028, may mga vloggers na i-inject. Kunwari DDS. Magpapakalat ng fake news. Tapos pipick upin naman ng iba. Tapos pipick upin ng mga DDS. Tapos sasabihin fake news. Pero yung nag-inject, kakampi nila. Ingat po tayo dyan. Okay? Ingat, ingat. Paano nyo mache-check? Huwag tayo makipag-unahan sa balita. Pangalawa, abangan sa Banateros. Abangan nyo sa Coach Oli News. Okay? Hindi po sa nagmamalaki tayo. Pero, alam nyo pa naman, sa simula pa lang, hindi kami nabudol ni Bongbong Marcos. Hindi po kami nabudol ng mamang yan. Okay? So, hindi kami yung patalon-talon lang basta. Hindi ko sinasabi na yung mga dating nabudol ni Bongbong at tumalon ay peke. Hindi po yun ang ibig sabihin. No? Pero, meron talaga nagagamitin ang kampo ni Bongbong, kunwari DDS. Ingat po tayo sa mga ganitong klaseng media, sa ganitong klaseng vlogger, sa mga ganitong klaseng tao. Dahil padami ng padami yan. As they get desperate, tandaan po natin maraming pera to. Isipin mo nga si Kiko Barsaga. Ang ikinulong, ang hinuli. Pero yung mga nagnakaw ng maleta, laya pa rin. Alam nyo ang ibig sabihin nun? Dahil malaki ang pera. Madaming pera. Sinong iniimbestigahan ngayon? Sinong naka-impeach? Ang iimbestigahan sa Kamara? Si BP Sara.
na ang usapin lang ay 150 million confidential funds. Etong mama sa harap ninyo, magkano confidential funds nito, hindi imbestigahan. Kaya sabi ko sa inyo, maging wais po tayo. Titingnan niyo yung personalidad ng tao, hindi lang yung balita. Kasi malaki po ang pera. Kaya kaya nilang mag-inject ng espiya sa DDS. Kunwari kakampi, kunwari DDS vloggers. Iingat po tayo. 'Pag eto nagsalita, ang dami naloloko, okey? Hmm, 'yan, okey na siya niyan 'no, 'di ba? You are a clown. Ano 'yan, 50 meters, 100 meters, healthy na? Clown 'to. Ang presidente natin ngayon clown, 'di ba? Siguro Bongbong, ayusin mo yung pagtaas ng presyo ng gasolina, dun po tayo mag-focus. Hindi yung pakikipaglaban mo sa propaganda, yung pagtatanim ninyo ng hindi magagandang, mapatunayan niyo lang na maayos kayo. Ay, walang pakialam ang taong bayan. Mamatay ka, healthy ka, walang pakialam. Ang pakialam ng taong bayan, ibaba mo presyo ng gasolina, matigil yung pagnanakaw. Hindi kung ano yung mga pinapa-ano niyong ganyan. Oh, next po tayo. Naku, eto pag-usapan natin, matindi po ito, ha. Pati si Imee tinawag na salot, pero binuking ni Imee. Oh, may stage 4 cancer nga ba si Bongbong Marcos? Pakinggan natin. Salot kung tawagin ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang masama pa raw dito, kabilang ang kapatid pa mismo ng Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi natapos sa social media ang usapin ng fake news dahil sa listahan ng fake news peddlers, isinama na ng Malacanang si Presidential Sister and Senator Imee Marcos. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Kwarto, Palasyo, whatsoever, hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Oh, so pinapakita po nila dito, hindi nagkikita na si Imee at saka si Bongbong. Oh, may pinupunto rito yung Bilyonaryo News. Kayo na humusga. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Ayon kay Senator Imee, totoo ang sinabi niya sa harap ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre na may karamdaman ang kapatid. Namayat at naospital daw ito noong nakaraang taon. Bagay na hindi niya dodoktorin dahil lagi naman daw siya Oh, yung sabi, si Imee mismo nagsabi, kapatid niya, patay na. Ay, patay na. Payat na. O yun yung sinabi niya. Payat na. O yung kapatid niya. Oh. siyang totoo sa publiko. Sana raw, anuman ang sakit ni PBBM, magpagaling na muna dahil dapat prioridad ang kalusugan ng Pangulo. Buwelta ng Malacanang. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na raw Alam mo, ito yung mga ganitong klase. Pag hindi na nila ma-explain ang isang bagay, alam mo, ang sasabihin lang nila fake news. Oh, 'di ba? Ang bilis nila magsalita ng fake news yan, fake news yan, fake news yan. Pero ayaw naman nilang patunayan kung hindi totoo. O may sakit, ayaw nila sabihin. Basta may fake news, fake news. Bakit? Hindi sila nagkikita, fake news yun. O paano mo malalamang may sakit? Pambihira, hindi lang kayo nagkita, hindi mo na malalamang may sakit. 'Di ba? Ay, halimbawa ako, tanungin mo, hindi ko pa nakikita ang Afghanistan. Pero sigurado ko may Afghanistan. Ano, fake news ako kasi hindi ko pa ay, fake news ka, Kotsoli. Paano mo mapapatunayan may Afghanistan eh, hindi mo pa naman nakikita? Ganun yun eh. Hindi, alam mo, hindi mo kailangan malaman kung ang isang tao may sakit, lalong-lalo na kapatid mo. 'Di ba?
Eh, halimbawa may sakit yung kapatid ko, hindi niya sinasabi sa akin, hindi ko ba puwedeng malaman yun? Malalaman at malalaman ko kapatid ko yun. Yung kapatid ko nga papunta-punta sa iba't ibang bansa, eh. Oh, paalis-alis. Hindi ko alam. Hindi naman nagpaalam sa akin. Matanda na yun, hindi na magpapaalam, "Uy, pupunta ako dito, Coach Ollie, ha." Oh, makailan lang ang hilig nung mag-Japan, 'di ko alam kung anong binabalik-balikan sa Japan. O itong huli, Thailand ata. Hindi ko naman kailangang malaman pa o sabihin niya sa akin na umalis siya ng bansa. Madali namang malaman 'yun. Gano'n din ang sakit. Imposibleng hindi ko naman malalaman kung may sakit yung kapatid ko. Kapatid ko 'yun kahit 'di magsabi, kahit itago pa. Nage-gets mo? Ikaw, yung reasoning mo, Claire, parang hindi reasoning ng abogada. Sinin ang fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Ang intindihin daw dapat ng publiko kung ano ang inire-report ng mainstream media, lalo na kapag lumalabas ang Pangulo, gaya noong araw ng Kagitingan, kung saan ginawang tampulan ng media ng aligasyon na gumagamit lang ng throwback at AI-generated photos and videos ng presidente. Sinusugan ng Kaya dito muna tayo, ang sabi niya ay ni Claire ay ang paniwalaan ni mainstream media. Yung mainstream media, kakampi ninyo, 'wag nga tayong maglokohan, Claire. 'Di ba? Oh, basta kayo makapagsalot lang. Salot daw yung mga fake news peddlers. Sino ba ang fake news? 'Di ba number 1 fake news yung amo mo, si Bongbong Marcos? Oh, 'di ba? Anong sinisilip nila yung Davao? Ang daming ghost projects, ang daming flood control projects sa Ilocos Norte hindi tapos. Sino ang fake news ngayon? Di tanungin ko kayo, sino ang salot sa Pilipinas? Kasi sabi niya salot yung mga fake news, eh. Hindi ko sinasabing fake news kami, ha. Kami nga yung nagsasabi ng totoo. Pero let's assume, sino ang salot sa Pilipinas? Yung magnanakaw o yung vloggers? Kung wala kayong ninanakaw, wala kaming topic. Di ba? Kasalanan ba namin nagugutom ang Pilipinas? Kami salot? Kasalanan ko ba tumataas ang presyo ng gasolina? Kami salot? Isa ka ring tangat kalahati, isa't kalahating tanga, eh. Tumataas ang presyo ng bilihin? Kami salot? O si Bongbong? Ayaw ibaba ang VAT, sinong salot? Ako? Kasalanan ko hindi ibababa ang VAT? Sino nagpapahirap sa Pilipinas? Ako o kayo? Sino salot? Ba't pati si Amy tinawag na salot? Nakatanggap ba ng maleta si Amy? Hindi ko pinagtatanggol si Amy, ha. Alam nyo, isa ako sa bumanat kay Amy. Pero doon lang tayo sa totoo. Tumanggap ba ng maleta si Amy? Kaya sabi ko sa inyo sa Banateros, doon lang tayo sa totoo, eh. Hindi naman natin yan si Amy. Pero tama naman, eh. Sino man nagpahirap sa Pilipinas? ng presidente. Sinusugan ng Malacanang ang pahayag ng press organizations nitong nakaraang linggo na nanindigang hindi gawain ng mga mamamahayag ang mameke ng report dahil pangalan at kredibilidad ang nakataya sa bawat storya. Sa kabila raw ng ingay na mga fake news peddler, ang Pangulo focused sa trabaho, hindi sa bakasyon o anumang pamumulitika. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin. Galit na galit si Claire. Kung makaasta to, kala mo, kapit ka ba? Hindi ako nagtatanong lang, ha. Kasi yung asta mo parang parang hindi ko maintindihan, no? Siya ba ay PCO? Ng presidente?
o ni Lisa, hindi ko na malaman kung kanino ba 'tong galit na ito, eh, 'di ba? Parang galit na galit siya, eh. Hindi ko alam kung eto ba ay galit ni Bongbong Marcos o galit na ni Lisa. O galit mo, hindi ko alam kung ano ba kayo, triangle? Yan ba ay boses ng yan ba ay, galing pa ba sa pangulo yang ganyang klase? Kasi kung ganyang klase, wala na sa ayos talaga. I mean, kahihiyan ang ginawa ninyo diyan sa PCO na yan, 'di ba? Focus kayo kung saan-saan, eh, hindi ko maintindihan bakit you have to understand, frustrated ang taong bayan dahil ghost projects. Sabi niyo may hanggang ngayon walang nakukulong na mastermind. Hanggang ngayon hindi tumataas ay hindi bumababa ang presyo ng gasolina. Tapos kayo pa ang galit sa can you blame the people? Hindi po kami yung you are giving us too much credit. Nagpapasiklab ng galit ng Pilipino. Hindi. Kahit anong sabihin namin dito, kung maganda ang presyo ng gasolina, walang korupsyon, maraming natatayong infrastructure, maganda ang pamamalakad, mapayapa ang kalsada, kahit anong putak ko rito, hindi magagalit ang taong bayan. Baka nga wala na silang pakialam sa akin, eh. Bakit? Hindi sila gutom. Maraming trabaho. They will just work and be happy. Kaya maraming galit ngayon. Kahit na yung mga taong hindi gutom. Dahil meron silang kamag-anak na gutom. Meron silang kapitbahay na gutom. Meron silang malapit sa buhay na gutom. Dahil sa pagnanakaw nyo mga animal. Diba? Tapos sisisi nyo sa amin. Hindi. Ang dali nyong patunayan na mali kami. Ayusin ninyo ekonomiya. Tingnan ninyo kung may maniwala kung pumutak-putak pa kami rito. Pero ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Maayos mo ekonomiya. Ako una magtatanggol kay Bongbong. But I doubt that is impossible kay Bongbong. Sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Yan ang nakakabahala. Dapat daw ingatan nating huwag umabot sa puntong nabubuhay na ang lipunan sa maling impormasyon. Para sa agenda, Ayan, so maliwanag. Ha? Maliwanag. Hindi mo na budol. Part 2 ang Banateros. Hindi mo na budol si Coach Oli News Part 2. Nabola mo yung iba, kami hindi. Nung 2022 election. Nabudol mo yung iba pero ako hindi. So, maghunos dili kayo sa pagsasabi nyo ng fake news at huwag ng paniwalaan. Hindi po lahat ng DDS gullible. Natuto na eh. Kahit yung mga nabudol nyo noong 2022, hindi na sinakyan yung ganyang balita. Hindi man lahat, pero meron. Oh, eto sasabihin ko sa inyo. Nakatanggap kayo ng maleta. Yan ang sinabi ng mga ex-Marines. Tandaan nyo po itong sasabihin ko. Focus tayo doon. Ha? Kasi kung si Bongbong mamamatay yan. Huwag kayong mainip. At kung mabubuhay si Bongbong, mabubuhay yan. Huwag din kayo mainip. Focus tayo doon sa pagnanakaw nila para tumigil na ang pagnanakaw. Okay? Yung kamatayan niya, bigay na natin sa Panginoon. Ako, naniniwala ako. God, you cannot mock God. Whatever you sow, you will reap. Hindi man siya mahusgahan sa buhay na ito. Mahuhusgahan siya sa susunod. Focus po tayo.
sa issue ng ghost projects. Next po. Ito ang dapat pag-usapan natin. Malaking bagay po 'to, ha. Naku, kailan lang nung Sabado, na-interview namin sa SMNI 'to si Libiste. Eto na naman, meron naman bagong pasabog at, ikukuwento ko sa inyo. Oh, yung mga off the records na usapan namin. Abangan niyo na. Basta panoorin muna natin 'to, okey? Ayos. Sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit 1.5 buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Eto po, natanong ko 'to kay, Kong Lebiste 'no. Sabi ko, alam niyo, dapat tapos na 'yan. Actually, hindi na dapat pinag-uusapan kung aalisin ang VAT o hindi. Nung pumutok pa lang ang giyera, dapat inalis na agad yung VAT. Pero nag-antay pa ng emergency powers si Bongbong Marcos, 'di ba? Tapos nung nag-grant yung emergency powers, wala ding nangyari. Hindi rin inalis yung VAT. Kaya ang usapin dito, bakit ano pa bang gusto nyo? Kailangan pa ba may batas para tanggalin yung emergency powers? Kalukuhan yun, 'di ba? Sino ba talaga yang lintik na congressman na yan or kung sino man ang humaharang nitong VAT? Alam mo sagot niya? Pagtatanungin mo naman ng mga congressman, lahat sila pabor tanggalin ang VAT. Pero hindi umuusad. Nagets nyo? Ito yung mga ipokrito. Kunwari, ayaw ng maleta, pero nakakatanggap ng maleta. Nagigets nyo? Kunwari, hindi kurap, pero kurap. Kunwari, magsisilbi sa taong bayan, pero ang pinagsisilbihan, yung bulsa nila. Lahat sila, almost, gusto tanggalin ng VAT. Pero sinasabi niya, pagbotohan natin ngayon. Pero pagdating sa botohan, ayaw nila ng botohan. Bakit? Mae-expose sila. Kasi pag nagbotohan, o sige, tanggalin na yung VAT. Ayaw talaga nila. Bakit? Mababawasan yung maleta. Tanggalin mo VAT. Mababawasan ang korupsyon. Kulang ang pera. Pag kulang ang pera, konti ang pera, hindi sila makakakurap. So gusto lang nilang palabasin sa taong bayan, hindi, gusto naming matanggal yung VAT. Pero pag totohanan na, hindi. Nagigets nyo? Ganyan tayo pinagluloko, mga kamag-anak to ni Bongbong Marcos. Mga budol. Kaya bilib ako dito kay Libiste. Atapang talaga. Sa katunayan, hindi niya na kailangan gawin sa yaman niyang yan. Oh. Pero nagsisilbi sa Pilipino. Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. Nakita mo? Siya rin gusto niya. Pero pag-uusapan, ba't di na kayo magbotohan? Paikot-ikot eh. Di ba? Gusto naming tumulong. Pero pag-usapan natin. Alam mo yung parang yung sinasabi nila yung may bibilin, inquire ng inquire sa presyo. O pagdating dun sa presyo, pagdating sa dulo, tatanungin muna yung asawa. Parang ganun, paikot-ikot. Di ba? Ayaw nila ng botohan. So pag-uusapan natin sa
Committee on Rules, and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos Dahil as soon as that sinabi. is done, mapag-uusapan natin kaagad. Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Oh, ni isang kongresista, walang tutol sa pagbaba ng VAT. Pero walang gusto ng botohan. Ang gagago, di ba? Tinanong ko si Manong Rufus. In favor. Si Congressman Yap. In favor. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Si Congressman Tino. In favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Totoo naman, marami mapagkunwari dyan. Hindi yung pasikreto. Tama. Yung sinabi niya sa amin dapat magkaalaman. Malaman ng taong bayan sino ang ayaw tanggalin ng VAT. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, Matanong ko kayo, naniniwala kayo na mga congressman, di ba? Ayaw gustong pababain ng VAT? Si Libiste, sigurado ako. Pero yung iba dyan, mapagkunwari yan. napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ha? Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes ngayon, ano? Kung hindi niyo po bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Si Batman. Si Batman Recto. Pambihira to si Recto. Palibhasa, mayaman na. Alam mo yung VAT na yan, automatic yan. Dapat tinatanggal agad-agad yan pagka ganitong krisis. Bakit gusto nyo ang taong bayan ng mag-suffer? Hindi yung maleta nyo. Alam mo, natanong ko yan kay Kong. At ang sinabi niya, ang gusto kasi, no, ito hawak ng oligarch. Hawak ng mga mayayamang negosyante ang maraming politiko. So, hindi nila pwedeng mataksan ng malaki ang mga oligarch. Yung mga negosyo nila protected sa tax. Kaya nga, 'di ba may dinisiplina pa nga si PRRD na nawalan ng prangkisa dahil hindi nagbabayad ng tax. Napakalaking kumpanya, napakalaking tao, hindi nagbabayad ng tax. Tapos, yung VAT, automatic yun idinadagdag sa atin. Sino ang natataksan? Middleman. Nagigets nyo na? So, para yung mga mayayaman hindi mataksan dahil hawak ang mga politiko, saan kukuha ng pera? Di sa VAT. Sino ang tinatamaan ng VAT? Yung mga middleman.
Tapos yung makukuhang pera sa middleman, yung iba, kunwari, paayuda sa mga mahihirap naman. Nagigets po natin. Ganyan po ang sistema. Pero meron ding natataksa na mahihirap. Dahil, syempre nga, pag binatan mo ang langis, sapul lahat dyan. Even mahihirap. Pero ang talagang tatamaan yan, yung middle class. And mahihirap na rin. Pero ligtas yung mga mayayaman. Bakit? Dahil sa mga lintik na mga politiko. Nag-focus sila sa VAT. Tayo, Pilipinas, ang isa sa pinakamalaking VAT sa buong mundo. Isa sa pinakamalaki. Ayun, dapat tinataksan yung mga malalaking negosyante. Nakikita nyo na kung paano tayo ginagago ng mga politiko. Kaya nga nung sinabi niya, nakikita ko na kung bakit galit na galit si PRRD sa mga oligarch. Ang nagpapatakbo, di umano ng Pilipinas, hindi lang mga politiko, mga oligarch. Ang galing talaga ni PRRD. At yung nangyayari ngayon, this is just an example. Matibay na katibayan na untouchable siyang mga mayayaman. Kaya hindi nila matanggal ang VAT. Nagigets nyo na? Kaya hirap na hirap silang tanggalin yung VAT. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers Pero, because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong i-get dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Yun. Ang galing mo talaga. Separate branch sila. Legislative sila. Pwede namang automatic patanggal na yung VAT na yan. Bakit hawak sila sa leeg ng executive? Kaya sabi ko sa inyo, salot yan si Recto. Claire, yan ang salot, hindi kami. Hindi yung nagbabalita. Ang salot, yung nagpapahirap sa taong bayan, yung VAT. Pero, huwag kayong makakalimot ha. Hindi lang po si Recto. Tandaan po ninyo, pati si Bongbong Marcos, hawak niya yan eh. Sekretary niya yan. Siya naglagay dyan. Diba? Kung ayaw ni Recto, di ibig sabihin ayaw nung boss. Sino ba namang sabihin nung boss? Lintik ka, tanggalin kita dyan, animal ka. Pag sinabing tanggalin yan. Sino ka ba? Di palitan mo kung ayaw sumunod, sekretary mo eh. Kaya wag nyo kaming paikot-ikutin, Bongbong Marcos. Budol talaga kayo. Ayaw nyo tanggalin yung VAT. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tapos, kinokontrol nyo yung legislative. Kaya hindi ako naniniwala na kaya nagnanakaw si Romualdez ay walang kinalaman. Si Bongbong nakukontrol mo nga ngayon eh. Ang Congress eh. Hindi pagbuto-butohan niyang bat na yan. Yung pagnanakaw pa ng pinsan mo, wala kang influence, tigil-tigilan nyo kami. Ito pa lang oh, kitang-kita. Hawak sa liig ni Bongbong Marcos. Hindi man lahat. Kasi kung ang masusunod si Libiste, may botohan na yan. Ba't wala? Hawak kayo ng executive. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean,
nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi recto si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness, ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na lang bang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Secretary Balisacan last week, pabor siya. Kaya wag natin ilaglag si Secretary Balisacan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi Mas niya progresibong buwis dapat. ang sinabi niya is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging Pero epekto. ang sinabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Kongreso na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatabi na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi? Alam ko on paper malinaw sa DOF ang kanilang hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT. At ang aking panawagan na lang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT. Oh. So, yung kokontra sa botohan, Batman din. Ganun kasimple. Di ba? Ba't ayaw mo ng botohan? Oh. Pero sasabihin mo, gusto mo maalis ang VAT, gusto mo mababaan ng VAT, pero ayaw mo magbotohan? Ano yun? You are contradicting yourself. Di ipokrito ka. Kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Kong Lean. Alam mo, tuwing tinatawag kita, hindi ako nagsisisi. Sana pag maglabas ka ng material dyan. Sige. Anyway, but Nagmamadali pa thank you, ako, Mr. Chair, Lean. kasi kailangan kong puntahan ang aking mga kababayan. Alam mo, maraming sinabi sa amin ito si Kong Lebiste, no? Sa katunayan yung iba nga na-record ko. Joke lang, no? Pero sabi niya, sa tamang panahon ilalabas niya. Okay? Pero alam mo, kayo dyan sa Congress, identified namin kung sino magnanakaw dyan. Kaya yung mga pa-effect nyo, yung panggigipit nyo kay Sara, tapos kunwari ang lilinis nyo. Napaplastikan kami sa inyo na tumatanggap din kayo ng maleta. Naku, marami dyan sa inyo. Diba? Anong tinanong ko nga eh. More or less lang. Bakit ba hindi umuusad yung investigasyon sa ghost projects? Kalahati ba? 50%? Ilang porsyento ba ng mga congressman ang nakatanggap? Nasa kalahati ba? Alam mo sagot, lagpas kalahati. Yan yung sinasabi ko, ang dami nilang pera para tahimik. Tapos na dapat to eh. Matagal nang tapos dapat. Hanggang ngayon walang nakukulong. Oh. Bakit? Nabusalan ang mga bibig ng ibang kongresista. Maraming kongresista. Ganyan din po sa vlogger. Ang dami naming kalaban ngayon. Bakit? Ang dami kasing pera sa kabila. Mag-iingat po tayo. Hindi lang po sa kabila.
pinapapasok pa, kunwari DDS. Ingat lang po tayo, ha? Next po. Ito po, nangyari po ito kahapon. At gusto kong bigyan ng komentaryo kasi may mga nagsasabi na panakip butas daw ito lang si Baste. Kasi bigyan po natin ng komentaryo. Nanumpa na bilang presidente ng PDP Laban si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa national spokesman ng PDP na si Attorney Ferdinand Topacio, matagal nang nagsisilbing PDP Laban president si Duterte. Actually po, si Mayor Baste has been the new president for a while. Last year pa po, nung nag-file ng leave si Senator Robin Hood Padilla para mag-concentrate siya sa kanyang legislative work. Si Mayor Duterte rin ang pangunahing convener ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition na inulunsad kahapon. Ang RAGE Coalition ay isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na layong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin din ng koalisyon na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at pang-aabuso sa kapangyarihan. Buti naman binalita to ng mainstream media. Pero dito nagkamali. Akala nila, pag na-impeach nila si BP Sara, wala na silang problema. Hindi po. Andyan pa si Baste. Kung masilipan si Baste, andyan pa si Pulong. Baka mamaya pati si Kitty. Di ba? Ano po sinasabi natin? Hindi po ang problema nila, paano nila tatalunin ng Duterte. Ang problema nila, yung nakawan sa gobyerno. Kasi kung si Bongbong Marcos nagtrabaho ng maayos, nilagpasan pa niya ang trinabaho ni PRRD, hindi nila problema ang Duterte. Sa katunayan, kakampi sila ng Duterte kung maayos sila. Pero ngayong grabe ang nakawan ng gobyerno, kahit ma-eliminate nyo si Sara, there will always be a Duterte. Kasi ganda po ng ginawa ni PRRD, ang tiwala ng taong bayan, napakalaki sa Duterte. Ayusin nyo kasi trabaho nyo, Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati, binatikos ni Mayor Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at inungkat ang isyu ng maanumalyang flood control projects. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Mismo. Diba? Sasabog. Kaya sasabog naputukan sa mukha si Bongbong Marcos. Sumabog sa mukha niya yun eh. Hindi po pwede na ang kapalpakan ng nasa paligid mo wala kang kasalanan. Hindi po pwede yun. Diba? Yun ang sinasabi. Hindi, walang kasalanan si Bongbong. Medyo mahina lang, kaya gano'n. Hindi, huwag nyo kaming lokohin dyan. Siyang presidente, may kinalaman siya dyan. Hindi ako naniniwala na walang kinalaman si Bongbong Marcos. Marami pong nagsasabi, marami po kaming nakakausap. Marcos is the mastermind. Di umano. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Sagot dyan ng palasyo, hindi yan ang pananaw ng Pangulo. Nais daw ng Pangulo na managot ang dapat managot sa maanumalyang flood control projects dahil galing yan sa pondo ng bayan. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Kalokohan.
Di ba, nakatanggap ng maleta si Sandro, anak niya. Ano sinasabi nito si Claire? Magsi-self-destruct daw yung pag-iimbestiga ng ghost projects. Ang ibig niya sabihin, sabi ni Baste, babalik yan, yung pag-iimbestiga ng ghost projects sa pagmumukha ni Bongbong. Tinatanggi ni Claire. Luka-luka talaga. Kahit kamag-anak daw, pambihira. Yung kamag-anak mo, anak mo, tumanggap ng maleta. Pinsan mo, tumanggap ng maleta. Nakakulong ba? Paano hindi magsi-self-destruct? Nagpuputo ka na sa pagmumukha ni Bongbong Marcos. Pinuputo ka na siya sa mukha. Di ba? May nakakulong. Hindi, wag na tayo magpaikot-ikot. May nakakulong bang mastermind? May resulta ba? Meron bang nahahabol? Ang daming nakatanggap ng maleta. May nakakulong ba? May iniimbestigahan ba dun sa mga nakatanggap ng maleta? Sinong gusto nyo ikulong? Si Kiko Barsaga. Sinong kinulong nyo? Si PRRD. Si Pastor Kibuloy. Diba? Inuuna nyo yung mga kritiko ng gobyerno na nagsasabi ng totoo. Pero yung mga nakatanggap ba ng maleta si Pastor? Nakatanggap ba ng maleta si PRRD? Sinong gusto nyong paimbestigahan si Sara? Nakatanggap ba ng maleta? Sinabi mismo ng ex-Marines, walang natanggap ang Duterte. So doon tayo sa resulta. Wag na tayong maglokohan dito. Hindi kailangan ng Pilipino ang paikot-ikot. Doon tayo sa resulta. Ano nangyari sa ICI? Yung investigasyon nila. Inimbestigahan si Sandro at saka si Tambi. Executive session, closed door investigation, hindi minidya. So wala na. Tapos itatanggi mo, Claire. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang Sinasabi, laki daw ng budget ng PCO. Sinabi yan sa amin, ni Chabit. Di ba? Ang daming nagsasabi sa aming politiko, ang laki ng budget ng PCO. Ako, hindi na lang ako magugulat kung malaki din ang tinatanggap nito si Claire. Ako, tanungin ko kayo. Sa tingin nyo ba, bukod sa sahod, walang natatanggap to si Claire? Parang imposible, parang hirap paniwalaan. No? Kasi kita nyo kung paano siya magtanggol. Talagang galit na galit pa siya. Enjoy mo yan. Mag-ipon kang mabuti. Kala mo, forever na yan? Good luck. nais ng Pangulo. Sa paglulunsad ng Rage Coalition, pinalutang din ni Senador Robin Padilla ang posibilidad ng pagiging future president daw ni Mayor Duterte. Walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Yun, sinasabi ko, kaya sakit ng ulo lalo naman. Ang sakit ng ulo ng magnanakaw. Tandaan po ninyo. Bukod sa maganda ang pamamalakad ng Duterte patungkol sa droga. So drug lords galit sa mga Duterte. Sira ang negosyo nila. Pangalawa, itong mga rebelde, itong mga NPA, itong mga komunista. Ayaw na ayaw ng Duterte yan. Nakita nyo naman kung paano nila nilinis ng mga komunista, mga NPA dyan sa Davao. At higit sa lahat, ayaw na ayaw yan ni Sara. Kaya nga kami nasa SMNI. Alam mo kung bakit? Ayaw na ayaw ko rin ng mga komunista. At yan po ay ayaw na ayaw din ni Pastor Kibuloy. Kaya kita nyo yung linya. Kaya,
maraming mga makakaliwa, maraming mga rebelde, maraming mga komunista galit sa mga Duterte. So drug lords galit, mga komunista galit, mga rebelde. Pangatlong galit, oligarch. Kasi alam nila hindi nila kayang bayaran ng Duterte. Kailangan mo magbayad ng tax. Yun ang ayaw nila. Yung hindi nila kontrolado ang politiko. Ang Duterte, walang utang na loob sa mga politiko, walang utang na loob sa mga oligarch, walang utang na loob sa mga mayayamang tao, mga negosyante. Kaya hindi kailangan magbayad utang. Kaya hindi mahahawakan ng Duterte. So, yung mga magnanakaw na mga politiko, sira ang kickback. Kaya maraming galit sa Duterte. Isipin mo kung makaupo si Sara, tapos ang susunod si Baste, tapos sila dyan. Tapos sila dyan. Sira ang negosyo ng mga drug lords, sira ang negosyo ng mga terorista, mga komunista, at lahat ng ista, risa. Basta ista, yari. Oh, pati oligarch. Na kung ako, hindi malayo tatanggalin ni Sara ang VAT pag nakaupo yan. Ako, naniniwala ako, tatanggalin ni Sara ang VAT pag upo niya. Ang pagbabayarin niya ng tax, oligarch. Tingnan nyo. Tingin tuloy ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, posibleng si Mayor Baste raw ang Plan B sakaling ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kasama kasi sa parusa ang perpetual disqualification from holding public office. So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. No, kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte, magpapatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya Una, ako sa tingin ko lang dapat panahon na para tanggalin ang party list. Wala talagang silbi ang party list. Hindi naman binoto ng taong bayan yan directly eh. Hindi katulad ng politiko, yan na nakalagay na pangalan, binoto. Pero ang party list, ang binoboto nila yung party list eh. Yung iba nga, hindi alam kung sinong uupo eh, di ba? But anyway, sinasabi niya na parang panakip butas lang si Baste, second choice, etc. etc. Wala ka na dun. Alam nyo, totoo man yun or hindi po yun ang issue. Ang issue dito yung problema ng nakawan sa gobyerno, yung corruption. Yan yung sinasabi ko eh. Kahit ma-impeach si Sara, meron pang Baste, meron pang pulong. At kahit na, halimbawa lang mapatay nyo si Sara, mapatay nyo si Baste, mapatay nyo si Pulong. Sa tingin nyo, ang Pilipino gugustuhin si Bongbong? Hindi rin. Sa tingin nyo, ang Pilipino gugustuhin yung kain suka na dilaw? Hindi rin. Yung Pinklawan, nakita na ng taong bayan, walang backbone, walang paninindigan tong Pinklawan. Sa gitna ng kagipitan ng Pilipino, hindi sila nanindigan. Sumipsip lang doon sa magnanakaw. Kain suka. So ang taong bayan, kahit patayin nyo itong mga Duterte, hahanap sila ng totoong may paninindigan na ayaw sa korupsyon ni Bongbong Marcos at ayaw sa kain suka na sipsip kay Bongbong Marcos. So hindi nyo makukuha. Ang Panginoon magtatayo at magtatayo ng leader sooner or later with Duterte or not Duterte na susugpo sa mga abusado sa gobyerno. It's just a matter of time. ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon
ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Matapos naman ang 5 buwang hindi pagpapakita sa publiko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nagpadala siya ng audio message na pinarinig sa pagtitipon ng Rage Coalition. Sa panahon ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang timid, isang direksyon at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Mark Salazar. So, tuloy lang laban. Nako. Marami pong aasahan ngayong linggo na ito, So, abang-abang lang po tayo, okay? Ingat lang po muli, Ako yung nagpapaalala, ingat tayo sa mga trap o patibong ng gobyerno. Ingat po sa papaniwala sa mga balita. Kasi gusto nilang ma-eliminate yung mga DDS no, na hindi nila kayang bayaran. So, kunwari na lang magpapakalat sila ng fake news at pipick-upin para mabansagang fake news peddlers. So, ingat lang po tayo, Basta subaybay lang po kayo dito sa ating channel. Huwag pong kakalimutan, mag-subscribe po kayo dito sa channel po, Coach Oli News. And malaking tulong po, i-like nyo po itong video na ito. Request ko lang po yan, sana po sa ating pagbabalik sa pagbablog, medyo nahinto tayo, mga 2 linggo ata. No? So, 2 o 3. Basta mga mahaba-haba rin. Sana malaking tulong may bibigay ng pag-like. God bless po.